Hi guys! So for today's video, isi-share ko sa inyo itong recipe na to inspired by Chef Arby's vlog. Nakita ko siya dito, pinangalanan niya to na 180 pesos sa Philippines. Pero dito sa Canada, particularly here in Edmonton, I guarantee na this is going to be under $10 meal na mabubusog na yung family nyo, and this can feed about 3 to 4 people. And also, this under $10, I am assuming na bawat household or bawat kitchen is meron na kayo ng basic ingredients such as salt, pepper, patis, and onion, and garlic. So, I went the other day sa Superstore and sa Seafood City, and nakabili ako. Ang kamatis sa kanila, binibenta nila na 99 cents per pound. So, maggamit ko siya pareho or isa lang. And then, we will also have the sardines. Yung sardines na ito, naka-sale siya sa Superstore for 99 cents. Did I say also Superstore? Yeah, Superstore is 99 cents din ang per pound na kamatis. Ang isang piraso nitong mega sardines was 99 cents also. This is spicy, yung sardines na to. And then, ito naman, patola. Nabili ko siya sa Seafood City. And itong hinati na. So, 2 piraso siya. This was $2.31. Ang miswa, I bought this under $4. So, about $3.50. Somewhere around that amount. Pero, take note, hindi ko lulutuin lahat ng miswa na to. So, maybe isang ganun lang, isang roll lang na miswa ang gagamitin natin. Okay? Very simple lang tong dish na to, gisa-gisa lang, and then we'll serve it later. Ang dish na to, it can be ulam or it can also be soup kasi lalagyan natin siya ng maraming sabaw or maraming water. Okay, start na tayo! So, unahin natin ang kamatis. Pag ako naghihiwa ng kamatis, tinatanggal ko yung buto ng kamatis. Hindi ko siya sinasama sa pagluluto. Preference lang. May iba naman na nagluluto nito, gumagamit ng kamatis, sinasama na nila lahat. Paghiwa, dire-diretso na. Ako kasi mas preferred ko na walang buto. Kasi parang nakasanayan ko na siya. At saka yung ano siya, yung tumanim sa isip ko since bata na pagka kumain ka ng anything na may buto, tutubo siya sa loob ng tiyan mo. So, I don't know naman, that's not true. Pero, nakaugalian ko na lang, nakasanayan ko na lang na isa-isahin tanggalin yung buto sa kamatis. Tapos, saka natin siya hihiwain ng maliliit. So, ganyan lang. Simple lang, maliliit lang. Medyo marami yung kamatis natin sa recipe na to. So, next naman, pagka punasan ko lang yung ibang ano dyan, yung ibang nagluluto, pag naghiwa sila ng bawang, yung mabilisan lang, yung tinataktak lang, yung pinipikpik lang, yung ganun lang, tapos, okay na. Ay, tumalsik. Tapos, ginaganyan lang nila, tapos sinasabay na nila sa pagsasahog. Ako, hindi. Malabalitan kasi medyo may kaaktihan din ako sa pagluluto. Binabalatan ko yan isa-isa pa rin. Tapos, saka hihiwain ko siya ng maliliit. Ayan. Tapos, minus natin yung garlic. Ganyan lang. Ganyan ang gusto ko sa garlic. Lalas kong hihiwain ng sibuyas kasi pag matagal ang exposure nitong sibuyas na to, napapaiyak ako dahil nga yung amoy niya. So, unahin ko munang hiwain itong balatan, itong patong. Hindi siguro to yung magka-pares kasi hindi siya direkta. Okay na to kasi ito $2.31. Okay na rin. Pagka hindi ka marunong magtalok ng patola, nasa
nasasagad yung balat sa laman. Wala nang natitira. So, as much as possible, yung pagtatalop ko ng patola, nininipisan ko lang. So, medyo may parang green pa ng konti. Basta lang mawala lang yung matigas na balat sa labas. Okay na yun sa akin. Nakatikim na ba kayo ng patola na may pait? Minsan kasi nakaluto ako ng patola. Nakabili ako ng patola. Niluto ko siya sa... May miswa din. Pero for some reason, yung patola na nabili ko na yun, nung maluto ko siya, mapait. Hindi siya yung pait ng ano eh, ng kalabas, ng ampalaya. Ibang klase yung pait niya. So, nasayang lang. Tapos, meron din yung ano, minsan din nakapagluto rin ako ng patola. Ay, bigla, niluto ko naman agad pagkahiwa ko, pero nung ano siya, ang bilis niya nangitim, nag-turn dark siya agad. Hindi ko alam kung anong scientific reason ng mga ganon. Pero ito yan o. Ganun. Okay na yung ganyan na may konti-konti mga green. So ito, hiwain ko lang ito ng mga ganyan lang. Kakapal. Yan. So okay na to. Ito lang. Next ko naman na hihiwain ay ang aking onion. So, meron pa akong natirang onion dito. So, ito na lang ang gagamitin natin. So, again, parang lang kung hiwa ko ng ano, ang gusto ko lang dito sa onion, maliliit lang din ang hiwa para madali kainin. Minsan kasi, lalo na pagka may mga bata, pagka merong onion sa doon niluluto, lalo na yung malalaki, pili-pili nila, tinatanggal nila yun sa plato nila. Makita mo na lang, nasa gilid ng plato nila yung mga onion. And minsan nga, kahit hindi bata, kahit matanda, ginagawa nila. Yes, meron na tayo onion, tomato, garlic, and ang ating patola. Pag mainit na yung pan natin, pwede na siya, lagyan natin siya ng oil. Kanya-kanya tayong preference ng pagluluto, ng pagigisa. Ako, ang preference ko pa nagigisa ko is always onions first kasi mabilis kasi maluto or mag-brown yung garlic. Kaya iuna ko ang onion. Lalagay natin ang garlic. Pag naamoy nyo na yung garlic, yung fragrance, yung aroma ng garlic, naamoy nyo na kamatis. Again, pwedeng isang kamatis lang ang ilagay ninyo. Ako kasi mas prefer ko yung dalawa para medyo may asim ng kamatis. So, igisa lang muna natin yung kamatis until medyo lambot-lambot na yung kamatis and yung kanyang skin starts to peel off. Luin lang natin para hindi masunog yung bawang or yung onion sa kawali. So, pagka ganyan na, pwede na natin ilagay yung sardinas. Isang lahat ng sardinas. At para masimot talaga natin yung laman ng sardinas, lalagyan natin ng tubig ang lata ng sardinas. Yan. Para makuha natin yung mga salsa pa kasi nakakabot sa lata yung salsa nito. Nasa sa inyo kung gusto nyo durugin yung sardinas. Ganyan, or hayaan nyo na buo. So, this is about 2 cups of water. Pinakulaan ko na rin yung water para mas mabilis kumulo yung ating niluluto.
takluban muna natin siya. Antayin natin siyang kumulo. Okay, kumulo na siya. So, i-gauge ninyo din kung gusto niyo na okay na sa inyo yung isang sardinas or gusto niyo na dagdagan. So, pepper. Konting salt. Ako, mas prefer ko kasi ang nilalagay is ang patis para sa umami flavor. So, lagyan natin siya ng konting patis. Tansya-tansya lang guys yung pagtimpla. So, hindi ko na sinukat kung gaano karami yung patis niya. Yung kamatis kasi hindi pa siya yung talagang labsak na labsak. Ang gusto ko talaga dito sa kamatis, yung sobrang lambot na. Okay, tignan natin kung yung patatas is, ang tomatoes are okay na. Ay, malambot na yung kamatis. Ako din guys, usually, or most of my luto, yung mga dishes na niluluto ko, hindi kasi ako naglalagay ng MSG sa niluluto ko. So, instead, naglalagay ako ng konting sugar. Okay lang. Ganyan lang. Pinch lang. Para mapabilis, maluwag-tulog natin yung kamatis. Okay. So, okay na yan. Ang next natin ay, ang ilalagay na natin yung patola. Okay. Ilalagay natin patola. So, mga 3 minutes siguro natin ilalagay yung patola dyan. Yan na kumulo na yung ating patola. Ilalagay na natin ang ating miswa. So, lagyan natin siya ng dalawang palok ng miswa. Dalihan na lang natin siya para hindi pagdikit-dikit o kumapit sa kawali yung miswa. Kasi itong miswa mabilis lang itong maluto. And ang lakas din ito, bilis din ito maka-absorb ng liquid. Favorite ko itong miswa. Anything with miswa. Minsan kahit yung balato, kung magluto ako ng balato, inahaluan ko rin siya ng miswa. Pero lahat ng luto ko with patola, it's always with miswa. Tikman natin kung okay na yung timpla. Sarap. So, konti na lang ang patis. Siguro mga isang kutsarang. Isang kutsara na lang. Under $10 meal na miswa with patola and sardines. So, kung gusto nyo pa siya ng mas masabaw pa dito, pwede nyo rin siyang dagdagan pa ng water. Okay? So, dagdagan natin siya ng konti pa tubig. Konti na lang. Para hindi dry. So, isang kulo lang. Pagka isang kulo, patayin na natin ang apoy, then it's gonna be cooked. Okay. Patayin natin ang apoy. Let's cook.
So guys, ito na yung dish na niluto natin. Yung ating ginisang sardinas na may miswa, na may patola. So, tikman natin siya. So, tignan nyo yung miswa, oh. Malinamnam. Very tasty. Susubukan nyo na siya guys, lutuin. Napakadali at saka affordable din siya. For under $10, pwede nyo napakainin ng pamilya nyo ng isang very healthy and simple meal. So until next time, bye!